Nag-inspeksyon ako sa bahay para sa insurance, ilang linggo na ang nakalipas at tumulong ang ilang deputy ng sheriff. Kumatok sila pero di siya sumagot. Kita namin siya sa bintana, kaya inasahan kong mauulit yon. Sige, alam mo namang bawal tayong pumasok ng pilit, di ba? Oo, kaya ko naman, tama. Oh, Dumating na ang mga sheriff, kumakatok pero walang sumasagot. Wala rin dito ang kotse niya kaya pumasok ako sa bahay. 10 minuto kong sinubukan buksan ang pinto pero di nagawa. Bukas pala ang bintana buong oras kaya doon ako pumasok. Nasa loob na ang mga deputy at iniinspeksyon ang bahay. Kakauwi lang niya, pumasok siya at sinabi kong umalis siya. May mga lalaking kumakatok ngayon kaya kinakabahan ako. Opisyal nang nagbago ang ihip ng hangin pabor sa akin, nagbago na ang agos, pabor na sa akin ang mga Diyos. At sa video natin ngayon, ito ang bahay namin. Akin na opisyal ang na-foreclose na bahay na dating pag-aari ng bangko na nagdulot sa akin ng sakit ng ulo. Sa video natin ngayon, papasukin natin ang bahay na ito at magsisimula tayong magtapon ng napakaraming gamit. Negatibo ang simula ng unang 2 video, pero dahil sa tiyaga at sipag, opisyal na naming bahay ito at ipapakita na namin sa inyo. Kung ano ang itsura sa likod ng mga pinto ng isang bahay na na-foreclose na may mga squatter na tumira doon at tumangging umalis. Binili ko ang bahay na ito noong Enero at gaya ng nakikita nyo sa mga Halloween na dekorasyon, Oktubre na halos ngayon. At sa wakas, nandito na kami sa bahay na ito na renovate at tinitirhan na. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano namin nakuha ang bahay na ito sa proseso ng korte, kasama ang pagtawag sa sheriff para paalisin ang iba kahit nakakalungkot. Papasukin ko ang bahay at ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga kasama ang kalagayan sa likod ng mga pintong iyon. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang mga ganitong bagay ay para ipakita sa inyo kung ano talaga ang itsura nito at kung paano maglagay ng kaunting sipag at tiyaga. Paano ka bibili ng mga bahay na pag-aari na ng bangko at mga bahay sa auksyon? At sulit ba talaga ang pagod at effort dito? Nagbayad kami ng dolyar, 763 para sa isang foreclosed na bahay sa tabi ng tubig sa Timog, Florida na talagang kamangha-mangha. May mga cash offer na akong lampas $1,000,000 bago pa kami mag-renovate. Lahat ng hirap at pagod na nakita mong tiniis ko ng ilang buwan ay dahil dito. 6 na buwan, kung tutuusin, ibig sabihin ay pumasok ako na may malaking equity. At iyan ang dahilan kung bakit bumibili ang mga tao ng mga bahay na pag-aari ng bangko. Pero nakita mo na rin ang mga sakit ng ulo na kasama nito. Para sa akin, sulit ito. Pero para sa iba, baka hindi. Ayoko nang magsalita pa. Balik tayo sa kung paano ako nakapasok dito. Sa wakas, binigay na ng korte sa akin ang pagmamay-ari. Ngayon, akin na talaga ang bahay at makakapasok na tayo. Kasama mo ako, makukuha mo rin ang unang impression kasama ko. Ako si Craig mula sa Flying Wheels. Tara na! Kinabukasan. may paraan na para gawin ang pagpapaalis. Makikita mo ba kami doon? Oo, paparada na ako ngayon at maghihintay sa kalsada. Sige, kapag nakita ko na ang mga sasakyan ninyo, susunod ako at mananatili sa likod. Sige, ayos yan. May susi ka ba ng bahay? Wala akong susi. Hindi pa ako nakapasok sa property. Tuwing pumupunta kami, nandoon siya sa bahay pero hindi niya kami binubuksan ng pinto. Kaya inaasahan kong hindi niya ulit bubuksan ang pinto ngayon. Nagpa-home inspection ako para sa insurance, ilang linggo na ang nakalipas at may mga deputy ng sheriff na tumulong. Kumatok sila pero hindi siya sumagot. Nakita namin siya sa bintana kaya inaasahan kong mauulit iyon. Sige, alam mo namang hindi tayo pwedeng pilitin pumasok, di ba? Oo, kaya ko naman, di ba? Oo, sige. Gusto ko lang siguraduhin na ikaw. Ina-assume ko na hindi mo babasagin ang pinto. Gusto ko yan. Oo, pwede kang pumasok ng pilit. Oo, matagal ko na itong hinihintay. Ayokong gawin pero iniisip kong hindi niya bubuksan ang pinto at di ko alam kung pupunta pa ako. Buksan na lang ang gilid na pinto o kung ano man. Sabihin mo kung ano ang pwede o hindi ko pwedeng gawin. Sige, tol. Pwede mong buksan ng pinto. Ayos lang yan. Ngayon, pinapayagan ka ba? Wala siya. Sana nandyan siya kasi may aso siya. Siguro umalis na siya. Siguro wala na. Baka iyon ang pinakamaganda at wala na talaga siya. Papasok na lang ako. Sana walang aso sa loob tapos na. Pero baka kailangan ko sirain ang pinto. Grabe. Dumating na ang mga sheriff. Kumakatok pero walang sumasagot. At wala rin ang kotse niya. Baka kailangan ko talagang pumasok. Pero umatras ako at hinayaan silang magtrabaho. Kabado ako dahil unang beses ko ito. Sobrang kinakabahan ako. Grabe talaga, nakakatakot marinig silang sumisigaw ng sheriff's office habang kumakatok sa pinto. 5 minuto akong kasama ang pulis na sinusubukang buksan ang harapang pinto, hindi namin nagawa. 10 minuto pa kaming nagtry buksan itong pinto, hindi rin namin nagawa. Yung bintana pala, bukas ng ilang pulgada kaya kami nakapasok. Nasa loob na ang mga deputy, ini-inspeksyon ang property. Hindi ito ang pinaka-pinagmamalaki kong sandali. Kakaalis lang ng animal control kasama ang aso.
kasi nandito rin ang aso niya. Magulo ang bahay niya. Kalat ang mga gamit, sapatos at tsinelas ng lalaki at iba pang bagay. Ayokong pakialaman ang pribado niya kaya hindi ko ipapakita lahat ng gamit. Medyo nakahinga ako pero nadismaya rin. Sobrang kalat. Kailangan ko pang tawagin ang animal control para sa aso nila. Sabi ko, iiwan ko muna dito hanggang bumalik siya at ibabalik ko ang aso niya. Pero sabi nila, bawal dahil responsibilidad ko na yon at ayaw kong sagutin ang hayop ng iba kung may mangyari. Tama sila, kaya kinuha ng animal control ang aso. Papalitan ko ang mga kandado, iikot sa bahay at hihintayin ang balita mula sa kanya. Sana tawagan niya ako sa unang pagkakataon matapos ang 3 buwan. Nasa kwarto ako ngayon. At ulit, ayokong ipakita ang mga personal na bagay ng pribadong ari-arian ng iba. Sinisikap kong maging magalang, pero gusto ko ring ipakita ang nangyayari. Sobrang dumi ng kama. Mukhang dito natutulog ang aso at magulo ang mga gamit niya. Hindi ko alam gagawin sa dami ng gamit na, ilalabas ko ba sa kalsada? Ang daming kalat, kaya di ako manhid. Ipapakita ko sa inyo ilang nahanap ko na ibabalik ko. Pagpasok ko dito, nakita ko itong kahon at itong kahon ay puno ng pera at may pera pa sa sobre. Hindi ko pa nga tiningnan itong pitaka. May titulo ng kotse, ilang gift card. Ngayon, tandaan, lahat ng mga bagay na ito dapat matagal nang tinanggal pero hindi ginawa. Kaya ngayon, ako na ang may hawak ng bahay. Dare ko bang silipin sa loob ng zipper? Maraming barya lang, pero may zipper din dito na may mga gift card at iba pang gamit. Mukhang may nakuha tayong pera. Ibabalik ko ito sa kanya. At may titulo ng sasakyan, isang 2,000 at 2 Ford Explorer na nasa driveway. Kaya ngayon, hawak ko na ang titulo ng Ford Explorer. Kakauwi lang niya, pumasok siya at sinabi kong umalis siya, basahin ang sulat sa pinto, at tawagan ang harapan o sheriff. Ayoko nang makialam pa. Nilak ko siya sa labas tulad ng ginawa niya sa akin. Sisiguraduhin kong makuha niya gamit niya. May mga lalaking kumakatok sa pinto ngayon, kaya kinakabahan ako. Anong ginagawa mo? Kinakabahan ako kaya naglalangoy ako. Kaya sinabi ko lang sa kanya na tawagan ang departamento ng sheriff, pakiusap para sila na ang bahala dito. Ayokong maging responsable kaya hahayaan ko silang mag-asikaso. Problema lang, bukas ang truck ko sa labas kaya kinakabahan ako. Sana matulungan ako ng sheriff. Bubuksan ko ang pinto. Siguro laban sa mas mabuting pag-iisip. Pasensya na at hindi kita mapapasok. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Kung ayos lang maghintay kayo, dito ko na ilalagay lahat. Ayos lang ba na pumasok sa lugar? May gamit ako sa attic, pati ng asawa ko nandoon. Hindi ko itatapon kahit ano. Lahat ng gamit ko sa kusina na ipapak ko. Hindi ko itatapon mga gamit mo. Ilalagay ko lang sa garahe para ma-schedule mong kunin. Pero hindi kita papapasukin. Mahigit 70 araw mo na itong pwedeng gawin. Wala akong 70 araw. Ayokong makipagtalo. Kung gusto mong tumulong at okay kang maupo sa kotse mo, ilalabas ko lahat ng gamit dito. Pati ikaw at mga dagdag na gamit. Wala akong itatapon. Nandiyan lahat ng alahas ko. Hindi ako kukuha ng anuman sa'yo. Handa siyang bigyan mo siya ng oras ngayon. Ilalagay ko ang iba sa garahe kung gusto mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ng kaya ko ngayon. Wala akong kukunin o itatapon ng walang pahintulot mo. Ilalagay ko lang ito sa garahe para mabalikan mo at ayusin. Sige, ibig kong sabihin may mga kahon ako para paglagyan ng mga gamit sa kusina at iba pa. Oo, hindi lang talaga kita mapapapasok. Kaya susubukan kong asikasuhin ang kaya ko. At kung gusto mo, iwan mo ang contact info mo. Kung sasabihin mo kung nasaan, kukunin ko para sa'yo. Nasa likod ng mesa sa queue. Oh, sandali lang. Salamat. Nandun ba lahat sa garahe? Oo, kailangan ko lang ng oras. May gusto ka bang ipakuha? Gaya ng pitaka, telepono, gamot o iba pa ngayon? Sandali lang. Ayokong maging ganun ka. Kung may mga bagay kang kailangan mo ngayon, kukunin ko na para sa'yo. Pero kapag nakalabas ka na, hindi na kita papayagang makapasok ulit doon. Hindi ko maisip agad-agad kasi nandito na siya sa pinto. Hindi niya ako pinapayagang kunin ng mga gamit. Hindi ko alam papayagan niya si Christian na kunin ng mga kahon. Oo, ilalabas namin ni Christian ang mga iyon. Siya ang magdadala at ilalagay ko ang iba sa garahe para sa'yo. Tumutulong akong maglipat ng mga kahon sa truck habang nasa labas ang mga kapitbahay at nagpapahatid ng bangka. Nasa labas lahat habang umiiyak siya at tumutulong akong maglipat ng kahon. Sinisikap kong maging mabuti pero ako pa rin ang lumalabas na masama. Ayokong halungkatin ang mga personal mong gamit pero mukhang may mga tseke at iba pang bagay doon. Kaya inilagay ko na lang sa isang tumpok para sa'yo. Ibibigay ko sa kanya lahat ng ito kasama ng mga gamit at pera para hindi lang basta nakatambak sa bahay ko. Sabi niya, may mga kahon ng alahas at iba pa.
Hindi ko alam kung akin o kanya pa rin. Gusto ko lang malaman laman nun. Ibibigay ko sa kanya lahat ng kahon ng alahas at pera para wala ng utang sa akin. Nandito ang pamilya ko at ito ang unang impression nila. Kabado ako sa unang impression ninyo. Huwag na nating i-video ito. Tandaan ninyo, tinitirhan na ito at kailangan pang iparenovate. Sige. Hindi ito katulad ng lake house. Mas maganda pa ito kaysa sa lake house. Di ako makapaniwala na may tumira dito. Grabe, hindi ako makapaniwala na may mga taong tumira dito. Ang baho naman dito. Tapos pumasok ka pa rito. Sobrang grabe nito. Grabe talaga. Di ako makapaniwala na 4 ang nakatira rito. At magiging ibang-iba ito bago tayo lumipat. Sige, papasok muna ako at hayaan ko kayong sumunod sa akin. Sandali lang. Ayos, handa na. Tara na. Gusto ko ang ayos ng bahay, ang ganda. Anong sabi ni Logan? Maganda, positibo. Si Lola agad naghahanap ng pagkain ng aso. Pero kahapon, natakot ka sa bagay na yon. Mahilig ka sa kusina kaya di mo ito inasikaso dito. Nakikita ko, gusto mo rin. Gusto ko talaga. Hindi ka pa nakapasok dito. Oh, ito yon. Grabe, parang may babae pang nakatira dito kahapon. Oh, ayos lang, maganda yan. At saka ang kakaiba ng banyo. Ano tong shower na to? Habang naliligo ako, lahat ng parte ng katawan ko kita habang nagme-makeup siya. Dito lang, para madala nila sa akin yung shower. 6 na oras ang lumipas. Kaya dito ako magpapalipas ng gabi. Dito ako matutulog ngayong gabi. Hindi ako nagtitiwala na walang papasok dito at hindi naman sa sisirain nila ang mga bagay. Ayoko lang talaga na may ibang tao dito. Kaya iiwan ko ang mga ilaw na bukas. Dito ako magpapalipas ng gabi. Talagang mag-aayos muna ako dito at iisipin ko kung ano ang susunod kong gagawin. Nakakita ako ng bill mula sa isang abogado na nagkakahalaga ng $58,000, yung abogadong lumalaban sa foreclosure, at pagkatapos ay ako naman. May utang siya sa akin na $58,000. Hindi na dapat malaman ng iba yon, kaya siguro hindi ko na dapat isama yon sa video. Oh, may utang siya sa lahat at ngayon ako na ang may responsibilidad na ayusin ang bahay na ito. 11:00 na ng gabi, ayos lang naman. Pakiramdam ko parang nanghihimasok ako. Nalulungkot ako na nailagay ako sa ganitong sitwasyon dahil nakakakita ako ng mga family photo, mga identification card noong high school, at mga bagay sa pader na may alaala, mga gamit ng bata, mga card para sa araw ng mga ama, at mga bagay na hindi ko naman dapat pakialaman. Hindi ko naman dapat ginagawa ito, kaya hindi ako galit. Nalulungkot akong ako ang nakakakita ng mga alaala at pamana ng pamilya na hindi ko pwedeng itapon kahit wala akong kinalaman. Sa ngayon, hindi ko muna sila itatapon. Gusto kong masigurado na makuha nila ang mahalaga. At ngayon ako ang magpapasya kung alin iyon. Imbes itapon basta, pwede ko rin namang itapon lahat. Sinusubukan kong ilagay ang sarili ko sa posisyon ng yumaong asawa kung ako o ang asawa ko ang nasa sitwasyong ito. Paano ko ba gugustuhin na maalagaan siya? O ang nanay ko nung pumanaw ang tatay ko? At paano ko ba gugustuhin na may mag-alaga sa nanay ko? Maging magalang lang. Ang dami talagang gamit. Pwede namang nailipat na lahat ito sa loob ng 3 buwan pero hindi nagawa. Ngayon, ako na ang bahalang magdesisyon kung ano ang itatago o ililipat at ililipat ko lahat para sila na lang magdesisyon bago itapon sa basurahan. Nakakalungkot at nakakainis na ako pa ang gumagawa nito. Nakita ko mga litrato nila, 20 taon na ang nakalipas bilang masayang pamilya. Hindi talaga maganda ito. Kinabukasan. Kaya mahirap ito dahil minana na namin ngayon ang karera, ang posisyon, ang trabaho ng pagpapasya, kung alin ang dapat itira at alin ang hindi. Kaya si Kendall ay nag-ikot na sa kanyang bahagi ng bahay at napuno niya ng mga gamit ang mga bag. Walang mahalaga, walang pamana ng pamilya, walang delikado, tulad ng mga lumang sipilyo, lumang sabon, hanger, bote, at iba pang gamit at kahon. Ito ang itsura ng kwartong ito bago linisin. Heto rin ang itsura ng kwartong ito bago linisin. Si Tarin ay todo kayod sa kusina, pati pagkain ng pub subs. Naayos na niya ang isang counter. Mas marami pa sa nagawa ko sa garahe. Ilalagay lang ito sa bariles. Si Chase naman ay nagbabaklas ng kahon. 10 sentimo bawat isa. Isang kahon pa lang ang nabaklas niya. Tapos ayos na si Rogan sa kwarto niya. Sina Logan at Kendall, malaki na rin ang progreso. Ayaw namin itapon ang mahalaga. Sa kasamaang palad, kailangan naming itabi.
At ang garahe ay puno ng mga kahon, puro walang laman na kahon, puno ng mga kahon ng kahon. Lahat ng ito ay mga walang lamang kahon. Marami pa kaming ginagawa, Chase. Kabilang ang mga kahong na baklas. Magaling si Tarin sa kusina at halos tapos na doon. Ibabalik namin sa kanya ang lahat ng hiningi niya bilang paggalang. Mahusay si Logan sa kwarto niya. Kumuha ng digital versatile disc at video home system na gawa lahat pati nilinis ang sahig na walang ibang nagwalis. Si Chase, paano naman si Chase do sa kanyang kwarto? Sa tingin ko, wala namang ginawa si Chase sa kanyang kwarto. Pero mahusay siya sa pagdurog ng mga kahon. Kaya wala talagang ginawa si Chase sa kanyang kwarto. Akala ko sila ang naglabas ng basura, pero ako pala ang naglagay sa paso. Ikaw pala ang gumawa ng bunton. Siguro hindi natin dapat ipakita sa iba ang bahay natin. Kaya marami akong ikakat dito. Pero si Kendall, ang galing niya sa banyo. Kamangha-mangha at pati kwarto niya, panalo. Paano ba natin ito bubuksan? Pwede ko bang buksan ang ilaw niya? Ayan na! Panalo siya sa kwarto, wala nang basura. Hindi siya nagwalis, siya pa rin ang pinakamagulo. At tinago lahat ng alaala at gamit, kaya ayos din kay Kendall. Magaling kayong lahat. Pwede ko bang ipakita ang presensya ko? Malinis ba ang garahe? Pupunta na ako sa paborito kong parte ng bahay. Oo, hindi ko na itatago ang mga to, tama? Tingnan mo ang section ng laro. 2 araw nang naghahanap ng kayamanan si Logan. Uy, sinisingil ko siya. Hindi siya dito 1 linggo pagkatapos. 1 linggo na talaga ngayon. At kung tutuusin, medyo nadismaya rin ako sa sarili ko na hindi ko na video lahat. Kasi ang bahay ay ibang-iba na ngayon. Isang buong pagbabago. Dito mismo, kaninang umaga may 25 yarda na dumpster na punong-puno ng mga sirang kahon. Mga kahon ng Tide Pods, mga kumot, tuwalya, at kung ano-anong kalokohan. Wala kaming nahanap na mahalagang gamit dito, kaya nakakalungkot at nakakainis. Naglipat pa kami ng tao ng libre at sobrang dami ng ginawa namin. Kailangan kong tapusin ang paglipat ngayon dahil ipapower wash ang driveway, bahay, bubong at likod ng porch. Gusto ko ring ipakita ang progreso. Sana na video ko, pero sobrang abala ako sa ginagawa. Ang galing ng asawa at mga anak ko, tinapos talaga namin ang bahay na ito. Kaya nandito lahat ng mga bagay na itatabi ko. May mga tools at iba pa. At ito naman ang mga personal na gamit niya. Hindi ko talaga kayang itapon ang ilang bagay. Hindi ko magawa. Malungkot talaga para sa akin na pagdaanan ang gamit ng ibang tao at magdesisyon kung alin ang dapat itabi at alin ang hindi. Kaya maibabalik na natin lahat ng gamit niya dito. At ang attic ay puno ng mga dekorasyon para sa Pasko at iba pang gamit. Pero ang garahe ay maluwag na ngayon. Ngayon naman sa bakuran, tinanggal ko na lahat ng mga basura at mga paso ng halaman na nandito papasok sa entrada. Maghanda ka na. Kahapon may dekorasyon pa ito. Sana ipinakita ko sa iyo noon. Maglalagay na lang ako ng ilang larawan dito. Ito na lang ang natitirang kwartong may dekorasyon. Kaya makikita mo pa. Kagaya kahapon, buong bahay ay may dekorasyon pa. Pero ngayon, magdo-donate na kami. Kaya idodonate na lahat ng nandito sa Salvation Army. Lahat ng nandoon sa itaas at nandoon sa kabila ay idodonate na rin. At pagpasok mo sa opisina, lahat ng mga banig na ito, sana may ihi ng hayop sa ilalim at ang baho talaga. Idodonate ko lahat ng may berdeng tag, kaya mapupunta lahat ito sa Salvation Army. At ito ang pinaka-pinagmamalaki ko. Sana ipinakita ko sa iyo. Actually, ilalagay ko ang litrato nito. Lahat ng ito ay idodonate. Itong kwarto, pinalitan ko ang kama, nilagay ko doon kasama ng mga nightstand at lahat. Hindi pa ako sigurado kung gusto ko na itong ipamigay kasi kailangan ko pa ng furniture at tingin ko pwede pa itong pinturahan. Ibig sabihin, may panibago na naman akong proyekto. Ang daming balahibo ng aso kahit saan. Hindi ako nag-video ng kahit ano kasi nandoon lang ako sa sandali. Puro tambak ng balahibo ng hayop. Nilinis namin ang kwartong ito dahil punong-puno ng ihi at amoy. Ngayon maganda na, kaya may larawan ako ng dati nitong itsura. Lahat ng may berdeng tag ay idodonate ko. Pero may bagong ihi na naman sa tiles at inubos namin ang laman ng aparador. Papalitan namin ang mga parisukat na bintana ng impact windows at ire-renovate ang buong banyo. Kaya ganito na ang itsura nito ngayon. Sa tingin ko nakita mo na dati kung ano hitsura nito. Tatanggalin din lahat ito balang araw. Pero mga 3 hanggang 4 na buwan pa bago makapagsimula ang kontratista. Maayos pa ang banyo kaya gagamitin muna namin hanggang may makapag-renovate. Ang kwarto ay parang langit at lupa ang pinagkaiba kasi nagagamit na talaga siya. Dati, nadidismaya ako sa laki nito. Nilalagay ko pa sa panipi. Pero sa totoo lang, malaki talaga ang kwarto. Anong kakaiba? Walang recessed lighting, walang can lights, walang ilaw sa kwartong ito, wala ring ilaw sa ventilador. Bukod sa 2 ilaw sa nightstand na nagbibigay liwanag sa kwarto, nakakagulat talaga.
Laging madilim dito sa loob at kahit ilipat pa ang kama sa side na ito, madilim pa rin. Kaya binuksan ko ang mga kortina, nilipat ang kama sa kabila at nagbago talaga ang itsura ng buong kwarto. Itatabi ko muna ang mga ito dahil wala pa kaming mga gamit na papalitan ko rin balang araw. Pero magkakaroon kami ng dining table at mga gamit sa kusina. Ang galing talaga ng asawa ko. Bawat drawer at cabinet ay puno ng tasa at lumang plato kapag binuksan, pati refrigerator na dati may 20 taon ng frozen at lumang pagkain. Pero ngayon, wala na. Hindi pa namin nasimulan linisin, tinanggal lang ang laman at pina-inspect kahapon. Gumagana pa lahat, may konting amoy ng alagang hayop, pero okay naman. Itatabi ko muna ito ngayon at malamang pipinturahan ko ito. Ibig sabihin, may panibago na naman akong proyekto. Idodonate namin lahat ng mga ito at pagkatapos pupunta kami sa ibang mga kwarto. Ngayong wala ng laman, nakikita namin kung ano ang itsura kapag na-donate na ang mga gamit na ito. Presentable naman ang tile na sahig, kaya itatabi ko ito. Pwede rin namang lagyan ng kulay abong floating floor sa ibabaw para maging moderno. Pumasok si builder at nagrekomenda na palitan ang mga baseboard at door sills. Hindi ko gusto ang mga door frame at hindi ko nagagawin yon. Para sa akin, ayos na sila, kaya itutuloy ko na lang yung mga gusto ko. Siguro ito na ang pinakamalaking kayamanan ko, lahat ng Disney na pelikula. Mahilig talaga ako sa Disney movies, kaya halos lahat ay nakuha namin para sa koleksyon. Lahat iyon ay idodonate na. Yung mga banyo lang talaga ang halos na renovate na, kaya itong banyo ay maayos pa ang kondisyon. Bago ang mga tile sa pader, maayos pa. Bago rin ang tile sa sahig, at gusto ko talaga yung klase ng tile na yan para sa buong bahay at pati na rin sa kwartong ito. Idodonate ko lahat ng nandito. Magaan ang loob ko dahil mapupunta ito sa magandang dahilan. Hindi lang basta itatapon o ipapamigay ng libre para maibenta ulit. Magpapapintura tayo ngayong linggo. At itong banyo na ito ay kailangang i-renovate ng buo, kailangan tanggalin at palitan lahat, pati lahat ng toilet ay papalitan din. Ito ang isa pang kwarto na gagamitan ng kulay na ito. Makikita mo rito ang kamanghamanghang tanawin ng tubig. May pinto palabas papuntang likod bahay. Tinanggal namin ang kalat sa labas kaya may porch na. Baka maglagay kami ng screen dito para makapag-relax sa gabi. At balang araw, magpapalagay kami ng pool. 130,000 dolyar ang halaga ng pool na gusto namin na para sa akin ay sobrang mahal. At hindi pa ito matatapos hanggang Taglagas. Kaya papasok tayo sa mainit na tag-init, walang pool, at hindi naman pwedeng langguyan ang tubig na yon. Hindi mo alam kung may buwaya o bull shark doon. Kaya puro boating lang, hindi masyadong paglangoy ngayong taon. Ipipinta namin ito ngayong weekend. Kaya sa susunod na video, magbabago na lahat ito. Pupunta kami sa tropical na tema. Gumamit ako ng AI generator na binayaran ko para pumili ng mga kulay ng pintura at ito ang mga napili namin. Kaya pupunta kami sa coastal na tema at parang iyan ay grayish, kulay abo. Beige, kaya ang asul ay magiging para sa kusina. Beige na may gray ang natitirang bahagi ng bahay, coastal ang tema, asul ang accent, at grayish ang pader. Ipapakita ko ang larawan ng magiging itsura nito. Ang iba asul, ang iba puti. Huwebes ngayon. Sa Lunes o Martes, tapos na ang pagpipinta ng buong bahay na kinatutuwa ko. Sobrang dami at stressful ng trabaho kaya hindi ako nakapag-video kahit gusto ko sanang idokumento. Hindi ko pa rin naipakita sa iyo kung gaano kapuno ang dumpster ng walang laman. Lahat ng kahon ng binili nila sa buong buhay nila ay nasa garahe at kabinet pa rin. Lahat walang laman. Akala ko nanalo ako sa loto sa dami ng Tide Pods. May isang estante ng mga bote at lalagyan ng Tide Pods. Pero lahat walang laman. Tumawag ang Salvation Army. Kukunin na nila lahat ng gamit. Tax deduction din ito kaya makakatulong sa pagtatapos ng taon. Sa susunod na clip, makikita ninyong aalis na lahat dito. Halos wala nang laman ang bahay. Handa na para pinturahan. Nakakatuwa talaga. Kaya ang tanging ititira ko lang ay ang set ng sala, kainan at kwarto. Sa ngayon, bibili tayo ng bagong kasangkapan tapos idodonate o ibebenta natin para may mauupuan tayo. Kaya, gaya ng tawag ng lola ng asawa ko, si Sally. Nandito siya, kinuha lahat ng bisikleta at kasangkapan ko. Ang galing nila, wala talagang natira. Hindi na nila kinukuha ang entertainment center kasi wala nang may gusto. Pero lahat ng iba pa kinukuha nila. Ayos lang sa akin, pinadadali nila lahat. At hindi rin nila kukunin ang sofa na, yon. Sa kasamaang palad, dahil sira na ito, kaya kailangan ko pang gawin ang ibang paraan para dito. Pero lahat ng iba, wala na. Nagkamali ako. Huling tumpok ng balahibo na ito, kaya nagwawalis na ako. Hindi pa rin sapat para makuha lahat. Mga tumpok ng buhok na ganito, malalaki,
malalaking tumpok sa buong bahay, at ito na lang ang natira. Oh, heto na ang natapos na resulta. Hanggang sa lahat ng kaya kong gawin, puro gray, beige at asul ang ginagamit ko sa lahat. Kaya magiging gray lahat ito na may asul na mga palamuti. Itatabi muna namin ito habang naghahanap ng bagong kasangkapan. Hindi pa ako sigurado kung ibebenta o itatabi lang muna. Minarkahan ko na rin lahat ng pader sa gusto kong kulay. Hindi marunong mag-Ingles mga pintor namin, kaya gusto ko lang siguraduhin na tama ang paliwanag ko. Kaya asul, abo. Papasok ang abo sa kusina. Asul at mga asul. Iyon lang ang nakakalito sa taas. Siguro, kung iisipin, dapat pininturahan ko na yon at nag-iwan ako ng ilang kasangkapan para may magamit tayo at ang iba ay wala na. Mayroon tayong bakanting bahay sa loob ng 1 linggo. Literal na 1 linggo mula ngayon, may bakanting bahay tayo na talagang kinagigiliwan ko. May problema tayo. Pinatawag ko ang taga-ayos ng aircon para linisin ang lahat ng vents ko dahil sa matindi kong allergy. Kung i-zoom in mo, puro amag talaga yan. At hindi ko alam kung nasa vents ba o sa mismong ducts lang yan. At kung titingnan mo dito, puro amag din ang nakapaligid dyan. Kailangan ko ng taga-ayos ng aircon dito at baka kailangan ng mold remediation. Buti na paandar ko na ang Explorer. Bukas darating ang power washer para sa driveway, bahay, bubong at likod bahay. Kaya magiging bagong linis ang driveway at siguradong maganda. Hindi ko alam kung magugustuhan ng kapitbahay ko ang dami ng basurang nilabas ko sa harap. Pero wala naman akong video. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung anong pinagkaabalahan ko sa bahay. Laging maalikabok dito at allergic ako sa dust bunny. Kakakuha ko lang ng blood test at mataas talaga allergies ko. Siguro dahil sa trabaho ko sa bahay na to. Puro alikabok talaga kahit saan, lalo na sa likod. Kaya matagal na nalalanghap ng mga tao ko to. Ang dumi, umaatake na naman allergies ko. Kung titingnan mo, ganyan ang itsura ng buong bahay o ganito, na sa totoo lang, ihi lang ng aso yan. Yun lang talaga, puro mancha ng ihi sa grout sa buong bahay. Dapat ayos na to. Ngayon, may 3 galon para sa kwarto, 15 galon ng pintura sa kisame, 10 galon asul, 10 galon abo. May bleach, panlinis ng tiles, pangtanggal amag at mancha, brush, squeegee at mop. Sapat na siguro ito ngayon. Gusto mo bang makita ang itsura ng materyales na nagkakahalaga ng 1,285? Ayan na. 1,000 na, kaya 1 linggo na. Wala nang basura. Nakaangat na ang hagdan, nakababa na ang bentilador. Medyo kadiri, pero ganyan talaga paglipas ng panahon. Papasok na tayo. Kumusta, Ginoong Chase? Naitabi na ang mga gamit dahil napinturahan na ang buong bahay at natapos na ang trim, keyshame, crown, baseboard at bintana. Ngayon, may asul na accent na dahil coastal ang tema, kaya abo, asul, abo dito. Balang araw aalisin din ang mga pader, pero hindi pa ngayon, abo pa rin. Hanggang sa aming master bedroom, may mga bagong ventilador sa buong bahay at ang kusina naman ang accent room, kaya kulay abo sa lahat ng bahagi. Bagong mga ventilador at puro LED na ilaw sa kisame. Nagpapalit ng kulay ang mga ito, pula at berde tuwing Pasko, orange sa Halloween. Ngayon, tinatapos ng mga pintor dito. Maganda na rin ang ibang kwarto at na-sprayan na lahat ng pinto. Tingnan natin ang malalaking proyekto gaya ng kusina, banyo, bintana at ibabalik ang coastal na tema. Makikita mo, parang palm. Tinanggal na natin ito at pinalitan ng palm style na ventilador. Bagay ito sa tema ng bahay natin. Hello ulit, Ginoong Chase. Ayan ang ilog natin. Sino yung batang yon? Si Michael ba siya? Saan siya galing? Pinalitan din namin lahat ng luma at kalawangin na ilaw ng mga ito. Oo, may problema kami. Pinapunta ko yung taga-aircon para linisin lahat ng vents ko kasi malala ang allergy ko. At kung i-zoom in ko dito, puro amag yan. Kaya puro amag talaga yan. At hindi ko alam kung nasa vents ba yan o dun lang mismo sa ducts. At kung titingnan mo dito, puro amag din ang nakapaligid dyan. Kaya kailangan ko ng taga-aircon dito. Para tingnan yan, baka kailangan na ring magpa-mold remediation. Minarkahan ko lahat ng pader sa gusto kong kulay dahil hindi marunong mag-Ingles ang mga pintor. Para siguradong tama ang paliwanag ko. Kaya asul, abo. Kung saan papasok ang abo sa kusina at mga asul. Yun lang pwedeng nakakalito sa taas. Siguro kung iisipin, dapat pininturahan ko na yon. Inalis na namin lahat sa aparador. Palitan namin ang mga parisukat na bintana ng impact windows at aayusin ang buong banyo. Kaya ganito na ang itsura nito ngayon. Sa tingin ko nakita mo na dati ang hitsura nito. Tatanggalin din lahat ito balang araw. Pero lahat ng kontratista ay mga 3 hanggang 4 na buwan pa bago available.
Kaya hindi naman malas. Maayos pa rin ang banyo. Gagamitin muna namin ito hanggang may kontratistang makakagawa at makakapag-renovate. Nandito na kami sa bahay. Marami pa kaming kailangang gawin. Ulit, 6 na buwan ang itatagal ng seryang ito. Bibigyan kita ng patikim sa magiging resulta. Ayun, mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko. Salamat sa panonood ng video natin ngayon. Sa susunod na video, ire-renovate natin ang lugar na ito, bibigyan ng bagong buhay at ipapakita ko sa inyo ang resulta. Kasi, ulit, sobrang iba na ito kumpara sa pinagsimulan natin. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-thumbs up, malaking tulong yan. Pinahahalagahan ko suporta nyo. Kita-kits ulit. Kumusta? Dito nakakita ka ng desert eggs. Hindi mo masasabi. Tingnan mo. Koktro ba yan? May balahibo ako. Oo, may mga nalalaglag na pakpak. May isa pa dyan. Ayusin natin. Tama, hindi ba titingnan natin?